Hello to everyone! Samahan niyo po ako at ibabahagi ko sa inyo ang aking journey ng paglalakbay mula sa Batangas Pier patungo ng Calapan City na kung saan ay papasok tayo sa aking probinsya na matatagpuan sa Calapan, Oriental Mindoro. At mula po sa Calapan, Oriental Mindoro ay magta-travel po ako papunta naman sa kaduluduluhan nito na Roxas, Oriental Mindoro. Eto na nga po at nasa kalagitnaan na tayo at nandito tayo ngayon sa taas ng barko upang maipakita ko sa inyo ang view na aking natatanaw. Napakalamig ng hangin at napakalakas na damang-dama ko naman kung gaano kasarap damhin ang sariling hangin sa ating sariling bansa. Ito ang sarap ng hangin na hindi mapapalitan ng kahit na anong lamig sa ibang bansa, sapagkat ang makatapa ka sa sarili mong bayan ay isang napakalaking kasiyahan para sa katulad kong isang OFW. Lalo na't ngayong magpapasko na makakasama ko ang aking pamilya sa loob ng isang dekada at the first time ay nakauwi rin ako ng ganitong season para lamang isa ito sa mga pangarap ko, ang makauwi sa panahon ng December upang makasama ang sariling pamilya sa araw ng Pasko na hindi ko hinagap na mabibigyang katuparan ang lahat ng ito. Maraming salamat sa mga tao naging bahagi nito, lalong-lalo na ng employer ko na ibinigay sa aking isang Christmas gift. Isang napakalaking bagay ito sa akin na makasama ang aking pamilya at isang malaking present na natanggap ko sa tanan ng buhay ko. Kaya't hindi ko to makakalimutan. Isang napakaganda at liwalas na biyahe ang aking naranasan. Nandun ng excitement dahil dito ay natatanaw ko at naaamoy ko ang simoy ng hangin na nagmumula sa sarili kong bansa or bayan. Kaya't eto nga po, ibabahagi ko sa inyo ang journey kong ito kung papaano namin tinatawid na sakay ng ferry ang Batangas to Oriental Mindoro. Ayan na nga po at talaga yan po ay grotto ng mahal na Birhen na aking natanaw mula sa sinasakyan kong barko. O diba po, napakalayo nga lang po pero sinum ko pero hindi ko talaga siya makuha at ano yung pinaka ng ano niya. Yan, diba ang ganda? Hindi lamang ganda ng ating mga nakikita ang ating babaunin, kundi ang ganda ng ating mga memories at ala-ala na ating nadaanan ay mananatili sa ating mga puso't isipan na babalik-balikan natin sa panahong hindi na natin kayang gawin ang mga nagagawa natin ngayon. Alam natin at tanggapin natin na darating at darating ang mga panahong yon at ang mga ala-alang ito at memories na to ay babaunin natin. Kaya't heto nga at nakalapag na po tayo at nakababa na po tayo. Hindi ko na lang napidyohan yung pagbaba natin ng barko para na rin po sa ating safety. Hindi ako nag-video. Ngayon po ay sakay ako ng bus na patungo naman po ako sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro. Ngayon po ay nasa Calapan City ako patungo ng Roxas. Magbabiyahe po ako at ang ibang view po ay ibabahagi ko sa inyo upang may sapat kayong idea kung anong meron ng matatagpuan at kung ano ay kinabubuhay namin dito. Ayan po ang may malawak na tubigan na kung saan ayan po ay karaniwang kinabubuhay namin dito. Yang mga palayan, sagingan at niyugan. Yan ang karaniwan naming kalakal na magmumula sa Oriental Mindoro. Ito lang po talaga ang napakasarap sa magbiyahe sa probinsya. Iwas traffic at wala kang makikita kataligang traffic. Kaya napakasarap naman talaga na magbiyahe dahil tuloy-tuloy talaga ang iyong biyahe at paglalakbay dito. At wala kang pangangambahang trapiko. Hindi katulad ng nasa Manila ka
na halos nandun lagi ang pangamba na malilate ka sa iyong pupuntahan o sa iyong trabaho dahil sa matinding traffic na iyong mararanasan. Dito sa probinsya, mararanasan mo ang sarap ng buhay, sariwang hangin dahil hindi naman masyadong polluted at saka mas madali kang maglakbay dahil sa walang traffic na mararanasan dito. At dito mo rin mararanasan ang mga sariwang gulay, masipag ka lamang at meron kang taniman ay talagang mararanasan mo ang mamitas na lamang ng iyong iuulam na mga gulay at talagang as in ay makikita mong wala yung organic siya. Karamihan kasi dito sa probinsya ay mga organic ang mga gulay. Kaya't ayan, ito lamang po ang talagang nakakamiss kapag nandito ka sa sarili mong probinsya kesa manirahan ka sa syudad, kasi sa syudad nandoon ang lahat ng maaaring sakit o magiging problema mo. Pero yung mga sanay na siguro naman mabubuhay sa syudad, pero sa katulad kong lumaki at talaga namang namuhay sa probinsya, anumang hirap na meron sa sariling probinsya, doon mo rin mararanasan ang sarap ng buhay. Dahil dito, masipag ka lang, talagang hindi ka magugutom. At doon mo rin mararanasan ang maging malaya ka sa lahat ng bagay. Kahit wala kang pera, masaya ka dahil kasama mo ang pamilya mo. Dito'y simpleng buhay lamang ay masaya ka na. Dito mo matatagpuan sa probinsya, kaya't hindi ko pagpapalit ang mamuhay sa sariling probinsya na sinasabi nilang mahirap. Walang mahirap, basta't masipag ka lang. Eto na nga po, at sa habat ilang oras na nating pagta-travel ay dumidilim na at umaasa tayong talagang gabi na tayo makakarating sa sarili nating bayan. Pero ganun pa man, ando ng excitement na aking nararamdaman dahil ako ay papalapit sa aking sariling pamilya at sa sarili kong bayan. Andoon man ang saya ngayon, pero alam ko rin naman na darating yung mga oras na ako naman ay magpapaalam at papalayo na naman. Ito ang buhay naming mga OFW. Kung may excitement, meron ding lungkot. At ang lungkot na yon ay ang bahagi o araw ng pamamaalam upang bumalik sa ibang bayan upang makapagtrabaho at mabigyan ng sapat na pangangailangan ang sariling pamilya. Sakripisyo ng isang OFW ay maraming bagay. Nandoon ang lungkot na mararanasan mo dahil sa buhay na nag-iisa ka at wala kang pamilyang malalapitan, oras na kinakailangan mo ng makakausap. Pero andun pa man ay masaya kami dahil naibibigay namin ng higit na pangangailangan ng pamilyang meron kami. Ang lahat ng sakripisyo namin ay dahil sa pamilya, at ang pamilya rin ang nagbibigay sa amin ng lakas at tatag ng loob. Kaya't hindi talaga maiiwasan ang minsan ay malungkot, pero kinakailangan gawin ang maging matapang at maging malakas ang loob. Kasama yan sa buhay ng pagiging isang OFW. Pero ngayon, lasapin muna natin ang papalapit tayo. Ang Pasko na kasama ang pamilya ay isang bagay na napakalaking bagay para sa amin. Kaya't walang higit na kasiyahan munang ating damin. Pansamantalang kalimutan na at isipin na darating din ang araw na aalis at babalik sa sariling trabaho o sa ibang bayan upang ipagpatuloy ang buhay or journey doon na mag-isa. Marami mang pagsubok sa araw-araw na hinaharap, pero patuloy kaming lumalaban dahil sa pamilya. Yan ang buhay ng isang OFW. Patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay at hamon ng buhay sa araw-araw kasama ng mga taong siyang naging pamilya nila at siyang araw-araw din nagbibigay sa kanila ng higit na hamon ng buhay. Eto na nga po, at inantok ang lola nyo at pansamantala munang tutulog ang lola nyo. Sa aming paglalakbay ay patuloy muna ako magpatutulog dahil sa haba siguro ng travel ng aking naranasan ay sobra na rin ang pagod. Kaya ayan, umidlip ang lola nyo at eto't nagising ako. Ito ang aking nabungaran sa bintana ng bus na aking sinasakyan. Baha, kaya pala nakakagulo ang mga pasahero.
Ayan na nga po, nakikita niyo ang baha. Kawawa mga motorista kapag ganyan, ang lalim ng baha. Ayan, nakikita niyo po ba talaga kailangang malampasan ng bawat mga sasakyan at motorista ang bahang iyan. Mga pagsubok, siguro ito ay mababang lugar, hindi ko alam kung saang banda na, kasi nga po nakatulog ako, nagising nga lamang ako dahil sa nagkakagulo sila yung palabaha. Ayan na nga po, napapansin nyo yan, no? Kita nyo yan, mga motorista. Ayan, magaling ang mabababa ang yung mga sasakyan matataas, hindi ba? Ganda. Ayan, mga motor. Pero okay naman, nakakadaan pa naman at pa rin, pero yung mga bahay, sigurado ang linisin niya kinabukasan. Kasi halos pumasok na sa loob ng bahay ang tubig, yun ang lungkot na pangyayari. Kaya ayan, andito tayo sa baha. Ayan, tinutulak ng mga tricycle ang motor. Ayan, hindi na nagagamit, kundi ang pana ang ginagawa nila para umandar at makausad sila. Ayan na nga po, kita nyo kung anong klase ng baha meron dito sa amin nadaanan. Ito na nga po, pansamantalang puputulin ko muna ang video kong ito dahil dito sa bahang ito. Alaka, pati naman pala ang bahay. Grabe talaga, pinasok na halos kalahati na ng bahay. Ayan, ito ang napakalungkot na pangyayari. Kinabukasan siguradong ang linisin makaiba pang nilang gamit ay basa na rin. Nakakalungkot naman. Pansamantala po ako magpapaalam sa ngayon. Bye-bye for now and God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Please follow and subscribe for my YT channel. At lagi po tayong mag-ingat. God bless everyone and thank you to all your support. God bless everyone at lagi po tayong mag-ingat at sana po safe tayong bawat isa sa inyo and advance Merry Christmas to everyone.